Dear Kuya Poy, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mira, 29 years old mula dito sa Laguna. Kasal na ako sa asawa kong si Ralph. Mag-iisang taon at kalahati na kaming mag-asawa ni Ralph. Pareho naman kaming may trabaho, Kuya Poy. Ako po ay isang auditor and consultant sa isang maliit na kumpanya dito sa Calamba. Madalas ako nagko-commute papunta sa mga kliyente namin. Minsan, 2 beses sa isang linggo akong umaalis ng maaga, pagkatapos ay gabi na rin na nakakauwi. Pagod at talaga naman pong pawis na. Wala kaming driver kaya struggle po talaga sa pagko-commute ang requirement ng trabaho ko. Habang ang asawa ko naman na si Ralph ay nagtatrabaho rin sa isang showroom ng mga motorsiklo kung saan kailangan niyang maghintay at mangumbinse ng mga customers. Hindi po ganoon kabigat ang trabaho ng mister ko kumpara sa akin. Madalas nga ay nakaupo lang siya, nagtetelepono, o kaya naman ay nanonood ng video habang naghihintay ng mga magbo-walk-in sa showroom. At paminsan-minsan alam ko naman na nag-aalok din siya online. Ang problema lang, Kuya Poy, pagdating sa mga gawaing bahay ay ako lang halos ang gumagawa. Ako ang nagluluto, ako ang naglalaba, nagwawalis, at ng iba pang paglilinis. Pati yung simpleng pagsandok na lamang ng pagkain na pagsasaluhan namin ni Ralph ay ako pa rin. Kapag linggo ay nakakapaglaba ako dahil may pasok ako hanggang Sabado. Pero ang asawa kong si Ralph, Kuya Poy, 3 beses sa isang araw kung magpalit ng damit. Kaya pagdating ng linggo ay halos gabundok na talaga ang mga labahin ko. At habang ginagawa ko nga ang paglalabang ito, siya naman ay nakahiga sa kama, nanonood ng TV, o natutulog. Pagod. Sinubukan ko siyang kausapin, Kuya Poy, dahil parang hindi tama. Ang sabi ko, baka pwedeng tumulong naman kahit konti sa mga gawaing bahay, kahit maghugas man lang ng pinggan o magwalis-walis. Pero ang sagot niya sa akin, ikaw ang babae. Trabaho talaga yan ng babae, lalo pag mag-asawa na. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko, Kuya Poy. Nasaktan ako. Hindi lang dahil sa pagod na pagod din naman ako sa pagtatrabaho, kundi dahil parang hindi niya ako nakikita bilang isang katuwang. Ang tingin niya sa akin ay parang katulong o kasambahay. Tama ba na ako na lang dapat ang gumawa ng lahat sa bahay, kahit parehas kaming nagtatrabaho sa isang buong linggo? Mali ba ako kung gusto kong maramdaman din na meron akong partner na nakakatulong ko at hindi amo na pinagsisilbihan ko? Petty man o parang maliit na problema para sa iba. Aminado po ako na nasasaktan ako at umiinit ang ulo ko sa tuwing ganyan kung magsasagot at umasta ang mister ko na si Ralph. Minsan nga, Kuya Poy, tinanong ko ang sarili ko, ganito nga ba talaga ang buhay may asawa? O talagang abusado lang rin ang asawa kong si Ralph sa akin? Sa totoo lang, namimiss ko na yung dating Ralph na nakaalalay at tumutulong sa akin. At sana nga po ay ma-realize niya na hirap na rin ako sa pagtatrabaho at sa mga gawaing bahay na ako na talaga ang pinaako niya. Lubos na umaasa, Mira.
Ikaw, ito ang gagawin mo. Ikaw, ito ang responsibilidad mo. Lahat kumikilos. Ngayon, kung sa bahay pa lang ay meron ng isang nangangatwiran na nakatulad nitong si Ralph na ikaw ang babae, responsibilidad mo itong bahay ang maglinis dito, magluto dito, maglaba dito, maglaba doon, bahala ka kung saan ka pwesto. Aba, isa lang ang maisasagot ko dyan. Kung gano'n naman pala, Ralph, at sa mga kalalakihan o sa mga partner dyan na katulad nitong si Ralph ang pangangatwiran sa kanilang mga katuwang dapat sa buhay, dapat kayo rin ang magtatrabaho lang at yung mga asawa ninyo, sila lang doon sa bahay, wala silang trabaho. 'Di ba? Masyado nyo namang niyakap yung nakasanayan, 'di ba? Ng mga ganyan kasi, alam nyo kasi dati. Ang trabaho ng mga nung unang panahon, ang trabaho kasi ay mangisda, 'di ba? Yan yung mga basic mangisda, magsaka. 'Di ba? At karaniwang ang gumagawa niyan, mga nagpapagalpo diyan ay ang mga kalalakihan. Samantala, ang mga kababaihan, mga asawang kababaihan, sila ang namamahala naman dun sa bahay. But it doesn't necessarily mean na ang mga kababaihan ay nakakulong lamang doon sa loob ng kanilang mga tahanan. Hindi. Meron din silang itinutulong na responsibilidad. Hindi nga lang sila yung pupunta ron sa laot para mangisda. Hindi nga lang sila yung pupunta doon sa farm para maarawan ng husto roon, at hindi po dahil sa ayaw nilang mangitim, kundi dahil merong mga anak na naghihintay at inaalalayan doon sa mumunting bahay. 'Di ba? Merong division of labor. Ayan, ngayon, ay nakasanayan din ng ilang mga Pilipino na sige, yung asawa kong babae ang bahala dito sa bahay pagdating ko para kung amo, pagod na pagod ako. Kung ikaw lang ang nagtatrabaho para sa pamilya ninyo. 'Di ba? Baka may rason pa. 'Di ba? Na ikaw na lalaki, ikaw lang ang nagtatrabaho sa labas, pagka-uwi mo, mapagsisilbihan ka ng asawa mo na nandun din naman maghapon sa bahay ninyo at walang ibang trabaho. Iba na ang panahon ngayon. Iba na. Opo, dahil itong si Mira, kita nyo nga ang trabaho niya ay Monday to Saturday. Halos parehas lang daw sila ni Ralph. Pero yung isa na si Ralph, na, 'di ba, mga ngatwiran kapag linggo na naglalaba itong si Mira, ay hindi, trabaho ng babae yan. Luma. Luma. Yung ganyang Wala. Wala nang nangangatwiran dapat niyan sa panahon ngayon, sa mga kapatid po natin. Unless talagang hindi ka talented o hindi ka skilled pagdating sa pagluluto, talagang medyo mo na yan doon sa kapartner mo. Kung siya'y mas marunong, para hindi masayang yung mga pinagbibili ninyo, 'di ba, na kakainin pagsasaluhan ninyo, sige, matatanggap natin yan. Ba't ko nasabi yan? Unang-una, ako marunong magluto pero mga paprito-prito, palaga-laga lang. 'Di ba? Pero kapag gusto mo yung medyo kakaiba, mas matyaga si Mrs. Popoy pagdating doon. 'Di ba? Na mag-aaral, yung mga recados iba-iba yung recados na mga iluluto. Siya doon, iyo yan. Pero kung kinakailangan nga ng tulong, halimbawa sa paglilinis sa bahay, may mga aayusin, hindi mo dapat iaasa yan doon doon sa babae. Hindi na sa panahon ngayon. Nakakahiya ba para sa mga lalaki ang magwalis? Nako, hindi po. Kaya kahit yung mga anak kong lalaki, 2 yun. Sabi ko, huwag kayong mahihiya na magwalis. Kasi nga, nakasanayan natin, lumang kaisipan, mga babae nagwawalis. Hindi, mas nakakahiya kapag hindi ka marunong magwalis. Mas nakakahiya na hindi ka marunong na maglinis ng bahay. Mas nakakahiya kapag hindi ka marunong maglaba ng sarili mong mga isinuot. Tsaka grabe lang Mira, itong si Ralph naman. 3 beses nagpapalit ng artista. May taping. Ganun ba yan? Parang daig pa si Tanggol. Di ba? Si Tanggol nga parang ilang gabi kong nakikita, yun at yun ang damit Okay. So, isang shooting day kasi yun. Pero di ba, hindi naman palit ng damit. Ano ka mayaman? Pero hindi, totoo yan, na ganyan. Nga lang, eto naman,
To be fair also, baka naman masyado nating pinepersonal na si Ralph at ang mga katulad ni Ralph. Ganito kasi yan, hindi mangyayari yan. Sabi mo, Mira, ay 1 taon na rin kayo na mag-asawa. Ayan mag-iisang taon at kalahati na kayong nagsasama. Ibig sabihin, ito yan, ang katotohanan. 'Di ba? Meron ka ring naging pagkukulang. Yun ang tanggapin mo rin, Mira. Meron kang naging pagkukulang sa mga naunang buwan ng pagsasama ninyo nitong si Ralph. Ano yun? Pinamihasa mo itong si Ralph, kaya hanggang ngayon umaabuso. Ganun yun. Namihasa siguro. Ang naging paraan mo ng pagiging sweet, ay sige, ako ang ako ang bahala dito sa bahay. Ako naglinis, ako nagluto, pa-sweet na ganun. Sinanay mo ng sinanay. Nasanay nga rin na pahiga-higa, pagod, tired. Diba? Ikaw, diba? Inako mo rin ang inako nung una at ngayon na nakakaramdam ka ng pagod, ngayon mo nare-realize na dapat talaga nung una pa lang. Diba? In-establish nyo na yung practice ng division of labor sa inyong tahanan. Lalo na sa mga nagsisimula ng pamilya ngayon at parehas naman din kayong mga naghahanap buhay. Meron din kayong mga sariling mga responsibilidad. Okay, meron kasi mga tao talaga na katulad nitong si Ralph na hindi naman natin matatawag na manhid, kundi kailangan din ng kalampag. Okay, pero dahil nga sa namihasa na, kumbaga yan na yung practice niya, yan na yung nilulook forward niya every Sunday, mahihiga, maglalaro, magpapahinga lang dyan, kasi nga inaasahan niya na ikaw na ang bahala. Well, eto na ang tamang pagkakataon para putulin at pigilin yung mali ninyong nakasanayan na mag-asawa. Dahil sabi mo sa kanya, you just have to be honest. Diba, napagod na ako sa mga ginagawa ko. At hindi mo nga pwedeng ibato sa kanya ang lahat ng blame dahil you are part of the problem na na-create. Okay? Hindi pwede kasi yung pakiramdaman. Sometimes you just really have to tell your partner na ito talaga pagod na ako, ikaw naman dito. Hindi non-negotiable ito. Sabi mo, hindi kita pinapipili kung gusto mo kong tulungan. Tulungan mo na ako. Tulungan mo na ako. Hindi kita inuutusan. It's just that dahil pagod ako, nakapagpahinga ka naman, ikaw naman ang gumawa nito. Dapat ganoon. Wag tayong pupunta agad sa pagtatampo, sa pagkagalit. Alamin natin papaano nga ba nagsimula itong problemang ito para mas maintindihan natin kung papaanong i-approach yung ating partner. 'Di ba? Na tingin natin ay problema. Tingin natin problema siya pero nakatulong ka pala doon sa pag-create ng problemang yon. Eto, punta muna natin ang ilan sa inyong mga komento. Ang sabi ni Trina Loresca, sana Mira, sinagot mo din ang mister mo na dapat hindi ka naging career woman. Kaya dapat 100% din na siya ang provider sa mga kailangan ninyo na mag-asawa. Di ba? Katulad nga nung sinasabi ko kanina, ikaw talaga ang magtrabaho, magpasok ng pera sa atin, sige, ako lahat dito sa bahay. Ganon. Ayan, ito si Gail Enriquez. House chores is a shared responsibility. Hindi lang sa babae ang mga gawaing bahay. Kapag ayaw niyang tumulong, mag-hire siya ng kasambahay. Gumamit siya ng paper plate kung tamad siyang maghugas. Wow, naka-paper plate. May kainan na araw-araw. Diba? Sa bagay, disposable yung mga gamitin ninyo, no? Kung ayaw mo maghugas, mapapasma. Ang daming katwiran na ganyan, Pagod ako, baka mapasma. Mag-paper plate ka. O kaya, baka may malapit-lapit sa inyong dahon ng saging. Yun ang gamitin mo. Sige, punasan mo lang, Kaso pagka pupunasan mo muna ng malinis na basahan sa una, mababasa rin kamay mo, Wag ka na lang kayang kumain para hindi ka mapasma. Ano sa tingin mo, Aaron? Si Derek Nanding. Ang sarap pa naman kumain sa mga ganun, ano? Mapapasma gusto mo magkamay? Wag na. Kakahiya naman sa'yo, mapapasma. Kami ang pa-baby girl. Tired. Ayan, si naman, Jennifer Fernando, ang sabi niya, gawin mo na wag siyang ipagluto. Wag mo na ring ipaglaba.
Siya ang pagawain mo para malaman niya ang hirap na yan. Tutal, wala pa rin naman kayong anak. 'Di ba? Ako, isa rin yan sa mga maipapayo ko. No? Kung sakasakalit pagod ka na sa kaluluto, kalalaba, kalilinis dahil sa kanya, saganang wala pa nga kayong anak, kausapin mo muna. Yun muna ang first step. Kausapin mo, direkta, napapagod ka na, parehas i-explain mo. Kailangan minsan, alam nyo yun, yung parang nakikipag-usap ka sa bata. 'Di ba? Para lang if only to make a point sa inyong mga partner na parang kahit parang napaka-elementary ng pinag-uusapan ninyo. Opo, kailangan ganoon lalo't namimihasa nga yung partner ninyo. Hindi kailangan na awayin agad, hindi kailangan na magtaray ka kaagad dyan, magdabog-dabog, 'di ba? Kausapin mo, pero pagka hindi nga nakuha sa pakiusap na maayos, o kaya naman yung meron talagang pagsasabi, may diin na pakikipag-usap na ikaw na gagawa nito, ito na ang sa akin. Okay? Para makapagpahinga rin ako, ikaw rin makapagpahinga. O kaya makapagpagod ka rin. Kung lagi ka naman nakapahinga. 'Di ba? Kapag hindi pa rin sumunod, diyan mo gagawin. Diyan mo gagawin. Wala pa mga bata. Di bali. Gusto mo ng malinis na bahay? Pagod ako Ganyan ang katwiran, Mira. Gusto mo ng malinis na bahay, ayaw mo maglinis. Wala maglilinis niyan. Gusto mo ng panibagong maisusuot na damit. Gusto mong may maisusuot, di ba? 3 beses ka magpalit sa isang araw ng damit. Ikaw rin ang dapat maglaban yan. Wala maglalaban yan. Di ba? Laban mo lang muna yun sa'yo. Mira, kung kinausap mo na at ayaw pa rin makinig, sa pagkain, ayan. Yan ang paghandaan mo dahil baka ikaw magutom rin. Walang luto, magrereklamo. Bakit walang lutong pagkain? Pagod ka 'di ba? Balik mo sa kanya yung favor. 'Di ba? If only to make a point. 'Di ba? If only to make a point na kailangan talaga ay meron tayong division of labor, shared responsibility sa loob ng ating tahanan. Gawin mo yan minsan, pero wag kang dumiretso dun sa pagkain dahil alam mo kapag ang tao gutom, talagang nag-iiba ang isip doon na muna sa sabi mo gabundok yung mga lalaban mo kapag araw ng linggo, araw ng laba mo. Hayaan mo maging bulubundukin pa yan. At hayaan mong umabot sa punto na halos wala siyang ipapamalit na underwear. Matututo yan, maniwala ka sa akin. 'Di ba? Kahit na yung maliit lang na underwear, and I'm guessing maliit lang naman yung underwear na gamit niyan. 'Di ba? Ganoon 'yon. Matututo mapipilitan na kumilos, 'di ba? If only to make a point. Kailangan minsan magmukhang harsh ka sa iyong partner nang hindi mo naman binabastos, nang hindi mo naman binabaliwala na rin. Okay? Bigyan mo ng ultimatum. Kung gusto mo ng pagbabago, bigyan mo ng diin yung gusto mo. At gusto mo ng resulta, desisyonan nyo pareho. Yung hiwalayan. Hindi hiwalayan mag-asawa, kundi yung hiwalayan sa responsibilidad sa mga gawaing bahay. Hindi maliit na bagay. Ito yung pinag-uusapan natin, Mira, katulad ng sinabi mo kanina, parang ang petty lang po, maliit na bagay. No, merong mga naghihiwalay na mag-asawa ng dahil dyan. At dahil nare-realize nila na tamad pala ang kanilang nakitang kapartner sa buhay. Dahil yung iba hindi pinipiling magbago. Yung iba talagang uuwi na lang sa bahay nila kaysa paglabahin mo, kaysa paglinisin mo, babalik na lang doon sa nanay o sa tatay nila. Sanay sa ganun laki sa layaw 'Di ba? Meron talaga mga seryoso na bumibigay sa relasyon sa ganyan pa lang. Mabuti. At wala pang kayong dalawa, Mira and Ralph, wala pa kayong mga anak na nangangailangan din ng inyong pagtuturo sa kanila ng responsibilidad. Pero kung ang tao wala ring maituturo na pagyakap sa responsibilidad sa kanilang mga anak, nako, problema yan. Para kang may panganay niyan bukod sa panganay na anak ninyo. Ganun ang mangyayari dyan. Marami yung nanganak ka ng isa, ibilang mo na yung asawa mo kung pinamihasa mo. Parang baby mo na rin yan. Kaya mo ba yun? Gugustuhin mo ba yun? Kaya no na. Putulin na yung masama ninyong nakasanayan pareho na mag-asawa.
Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.